Isang mapagpalang araw po, mga teis mula dyan sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Dyan sa Zamboanga, muchas gracias, amigo. May bago naman tayong pinadala po ng isang picture po ng ating katiis mula dyan sa Sibugay, mga katiis. Kay mga katiis ay bago natin yan i-decode, ako muna ay magpapasalamat ng marami sa mga bagong subscriber, bagong followers, na nag-suporta po sa aking YouTube channel, mga katiits. Okay po mga katiits, ako po ay marami po ako napansin po na sa comment section po na gusto magpadala po ng mga treasure, sign, markers, and symbols sa upang i-decode o i-analisa po. At unang-unang maraming salamat po sa inyong pagtitiwala sa akin. Pwede niyo pong isend po, pwede niyo ipadala po sa aking Facebook page, Alejandro Sanchez po. At nakasid po ako doon yung profile ko, nakasunglass po. So marami kasing Alejandro Sanchez po ang lumalabas doon sa aking Facebook page. Ang inyong pipiliin po, yung nakasunglass po ko doon, nakasid. Alejandro Sanchez po. Pwede niyo pong ipadala doon or isend ang inyong mga picture po ng treasure, sign, markers, and symbols po, mga katiits. So ito po mga katiits ay ating pong pagtulong-tulungan po sa pag-decode, sa pag-analisa. Ito po napakagandang pong marker, stone marker na pinadala po ng ating katiits mula dyan sa Sibugay, mga katiits. Okay po, ako po ay nagpapasalamat ng maraming salamat po sa inyo sa pagtitiwala para mga katiits sa aking YouTube at sa pag-analisa at sa pagdidecode ng mga iba't ibang klaseng treasure, sign, markers, and symbols, mga katiits. Okay po mga katiits ay inulit ko po mga katiits, yung mga gusto pang magpadala o magpa-decode po, doon po sa aking Facebook page, Alejandro Sanchez po. Yung profile ko po doon, naka-sunglass o naka-seed po ako doon, mga katiits. Pwede nyo pong ipadala po, mga katiits. Tulong-tulungan po natin sa pag-decode po sa abot kong makakaya. At mayroon naman po tayong mga katulong kung mag-decode, ating mga katiits, at willing din na tumutulong sa pag-decode. Pwede kayo through comment section po. Ito po ay tutulungan po natin sa pagdidikot po ng mga pinadadala nyo pong treasure, symbol, markers, and sign, mga katiits. Okay po mga katiits, tayo na po yung mag-umpisa sa pag-decode po na pinadala po ng isang katiits po natin mula dyan sa Sibugay. Okay po, isa pong markers doon po na isang triangle pong stone marker. At ito yung napapansin ko, mga katiits, ay isang mayroon pong 5 spoke, 5 butas po sa marker stone, mga katiits po. So mayroon siyang 1, 2, 3, 4, 5 na spoke or butas ng kanyang buong sa malaking bato nito, mga katiits, na pinadala po na ating katiits mula dyan sa Sibugay. Okay mga katiits, ang aking assessment yan, mga katiits, ang aking tingin dito po, mga katiits, ay unang-una, pwede nyo pong i-check po yung mismong bato, yung mismong marker nito. Pwede nyo pong i-detect po ng metal detector or gold locator, mga katiits. Kasi nga, posible po mayroon pong rock enclosure item po ang mga markers na yan, mga katiits. Lalo na kung medyo may kalakihan. Minsan nga, mga katiits, yung maliit na stone marker at ginawa pa rin ng rock enclosure at mayroong laman po, mga katiits. So lahat po ng anggulo ay ating titingnan, ay ating i-analisa ng mabuti, mga katiits. Okay po, sa pagdidikod, mga katiits, ay hindi po 101% na atin pong malocate po yung items kung saan po yan located, mga katiits. Okay po, yung 5 pong butas, 5 spook dito po yung naka-engrave po. Pwede po kasi niyan
pwedeng gawing distance po yan mga katiits. At pwedeng 5 meters mula dyan sa kinalagyan tong stone marker nito mga katiits. I-check nyo lang po mga katiits yung apat na anggulo from east, west, north, and south mga katiits. So, yung limang spoke, pwede natin convert yan ng distance. Every spoke, every butas po ay pwedeng 1 meter, kaya nga ay umabot ng 5 meters yan. So, tingnan nyo po yung paikot po na apat na sulok nitong stone marker nito mga katiits, kung anong mayroon dyan, mula dyan sa distansya na 1 meter hanggang 5 meters mga katiits. East, west, north, and south mga katiits. So, ito po ay isang legit po na man-made talaga mga katiits, kasi nga isa dyang inuukit po yung limang butas po na may kasamang maliit at malaki mga katiits. Okay po, pwede nyo rin po sukatin po yung mismong lalim po ng butas po ng batong ito mga katiits na ating napapansin. So, i-check nyo po mga katiits, pwede nyo pong sukatin po, pwede nyo ano ng daliri na pwedeng mayroon kasing lalim minsan na 1 meter, 1 inches, 2 inches, 3 inches. So, yan ay pwede rin i-convert yan mga katiits ng distance po ng item po mga katiits. So, tingnan na lang po talaga ng gagamitin na lahat mga katiits. Yung pwedeng mga paraan, pwedeng isang aruhid, mga pwedeng magiging distance po ng itong location po ng items mga katiits. Okay po, pwede nyo pong i-detect po yung paligid nyo po mula 1 meter hanggang 5 meters. Pwede mong gamitan ng metal detector or gold locator mga katiits. Okay po mga katiits, mayroon pa isang para siyang patulis po yung kanyang arrow na nag-pinpoint po doon naman papunta ng east mga katiits. So, itry nyo po mga katiits, kasi nga karamihan po ang mga Japanese po ay naglalagay po ng item, nagbabarid po ay doon sa east lagi po, madalas po. Kasi nga yung mga katiits po natin na nakakuha po ng mga giveaways, mga boxes, mga jars ay bandang east po mga katiits. Lalo mga katiits, kung halimbawa yung ating katiits ngayon na nagpadala ay wala pong treasure hunting equipment like metal detector and gold locator mga katiits. So, ito po, pagkakataon po mga katiits ay unang-una, huwag niyong kaligtaan po na i-check niyo po yung kabuuan mismo ng bato nito. Pwede niyo pukpukin po ng maso. Tingnan niyo po kung yung itong tunog, kung parehas ba. Alam niyo po kung tunog solid, iba ang tunog noon. Yung tunog ampaw, ibig sabihin, pag ampaw, iba ang tunog noon. Minsan, parang walang laman po yung batong yan. Possibly pong may rock enclosure item po yan mga katiits. So, yan lang po mga katiits. Hindi po natin talaga pwedeng ipalagpasin dyan, kasi nga may mga stone marker na yung items ay dyan mismo sa loob ng marker stone na yan mga katiits. So, sabi ko nga, pukpukin nyo po ng maso yan. Yung buong paikot mga katiits. Tingnan nyo po baka mayroong ampaw na area niya mga katiits. So, posible pong may item po pag ampaw yan ang tunog mga katiits. Okay po mga katiits, ay yung iba pang angulo po mga katiits ay mayroon pa akong napapansin po na mga, ito po yung sa bandang norte niya mga katiits. Mayroon ako napansin na medyo patulis po yung kanyang pagka marker po. So, kaya nga yung inulit ko po yung apat na anggulo, east, west, north, and south. So, tingnan nyo po yung paligid. Baka mayroon po yung coordinated mga stone markers o countersign markers na pwede po kasi mag-point yan ng item po mga katiits. So, tingnan nyo po sa layo po ng 1 meter hanggang 4 meters po ang distansya mula dyan sa markers na yan na para siyang isang pyramid o triangle shape. Yung 1 meter hanggang 4 meters po ay enough na po yan sa distansya na yan. So, i-check nyo po, baka mayroon yan counter sign or
coordinated markers na pwedeng magtuturo po ng items po. So, ganyan po talaga ang madalas po yung distansya po ng mga tulad yung medyo kalakihan na po, medyo malakihang marker stone at ang items po yan ay medyo distansya po ang layo mga katits. Not unlike sa mga maliliit po na marker stone ay sigurado pong nandyan lang po mismo sa paligid niya. Pwedeng 1 meter po, pwedeng 0.5 meters lang ang distansya, nariyan na po yung items at mga mababaw lang po ang items po na pagkabaon. Nasa wala pang 1 meter, kadalasan po yan ay 0.5 meters po ang lalim po mga katiits. So mga katiits, so sana po ay ati pong matulungan po yung ating katiits dyan sa Sibugay na nagpadala po ng treasure marker nito mga katiits na isang triangle at ito po ay may 5 butas mga katiits. Ito po, huwag niyong kalimutan mga katiits, yung 4 na anggulo sa pag-check pwede pong 1 o 4 meters ang layo. I-check nyo po ng metal detector or gold locator mga katiits. So, pwede kayo mag-test dig po niyan ng 1 meter deep ang lalim or 0.5 meters po. Pag may napansin po kayo ng mga kakaibang shape ng mga bato, minsan may pinapalaman po yan, mga uling po, mga gamit po, mga baso, mga shells po sa dagat, meron mga ganun, mga shape po, iba-ibang shape po ng rocks, may hugis puso, hugis rectangle, hugis gold, yan po mga katiits. Po mga katiits, yung isa pang medyo malalaking spoke, yung hole ng mga katiits, yung butas, ay naka-align po sa going north at south mga katiits. So, i-check nyo po yung dalawang area mo mga katiits, yung south and north mga katiits. Baka mayroon po yung bato po dyan na pwedeng coordinated o countersign po mga katiits na mag-pinpoint po at magtuturo doon sa item po mga katiits po. Ito po ay ating pagdidikod po, ating pag-analisa ay hindi talaga 101% po mga katiits na ito ay ating malulukit at matutukoy at makikita. So, sa tulong po rin pa mga katiits ng treasure hunting equipment like metal detector and gold locator na pwedeng quick madetermine agad natin kung saan yun pwede yung mga possible na ito ay kinalalagyan ng item po mga katiits. Mayroon pang isang mga katiits na yung malaking butas na nagtuturo po mismo sa S mga katiits. So, i-check nyo po, baka meron yan countersign markers o coordinated markers, pwedeng small na bato o pwedeng old century tree mga katiits, at banda dyan baka doon pwedeng na ilagay po yung items ng mga katiits. Okay po mga katiits ay maraming salamat po sa inyong pagtitiwala pala sa aking pagdidikot, sa pag-analisa, at maraming salamat po sa mga subscriber ko, mga followers ko po na walang sawang patuloy sa panonood ng aking YouTube channel po. At more on po ay ito po ay decoding and analyzing po sa mga treasure symbols, markers, and sign mga katiits. So po mga katiits ay ako po ay nagpapasalamat po muli. Yung mga bago pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe and also don't forget to hit the notification bell button para updated po kayo sa aking mga video pang ipapalabas mga katiits. Muli po, maraming salamat po talaga sa inyo mga katiits. Thank you so much for watching. God bless us always.